Welcome to Donmar TV News Channel. Pero pinagtataka ko talaga bakit kailangan nilang dalhin sa Cebu yung mga bata. Yung mga bata ba magkakaibang edad? Paano naging eskwelahan yung magkakaibang edad? Ano yung tinuturo nilang common? Baka pwede natin pag-aralan ng DepEd, pwede pala yung ganun. Sabay-sabay natututo magkakaibang ang edad, lalo na sa mga liblin na lugar, 'di ba? Baka may maganda silang sistema. 'Di ba yung ganun ba? Yung ewan ko, nalilito ako kasi ang dami, magkakaiba talaga eh. Merong hindi nagsasabi ng totoo. Di ba? Yun ang kailangan nating ma-resolve. Ano ba talaga? Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Para ma-resolve natin yung issue. Okay. So sa karon, unsay estado sa mga batanon? Sir, karon nga naa diri sir, maayo ang ilahang relasyon na sa ilang mama sir. Na may istorya nakabot sa mga na murag nagalit pa, galit pa tong mga bata ba? Nagikuha sila sa mga sa mga magulang. Mauna ang natingala ang mga magulang sir nga pagkuha nila dito sa ilang gipuy-an, natingala sila kay pag-abot dito sir, ang una-unang nagpahibalo dito ang CSWD. Nagpahibalo dito nga naa inyong mama, ayaw mo kahadlok kay naa inyong mama. Pagkahibalo nila nga naa ilang mama sir, dili sila mangduol, naapoy nagaana sa ilaha, dili nila paduolon ang ilang mga anak. Kinsay ayaw magpaduol sa maman sa ilaha. Katong ilang kauban sir, dili wala ko kaila sir. Katong kauban nila sir. Mao ba? So unsay naging reaksyon sa mga mama sa ilang mama o mga magulang? Nasuko sila sir, mao to nga ilaha jung kuanon ilang anak, gunitan nila ang ilang anak. Naigi pangutana or naigi ingon tong mga mga batanon? Na sila igi istorya na kay na may report or istorya sa mga dyaryo sa TV na kang mga bata nagalit ba sa mga magulang kay gikuha sila diya sa Universidad San Carlos. Tinuod na sir. Suko sila nga dili sila gusto nga magkuyog. Naman, ganong masuko ang mga bata ay magulang. Mahadlok sila sa nagdala sa ilaha sir. Mao ba? So sa karon maayo na sila. Maayo na sir. Okay, so at least okay na sila karon, at least nakapag-banding na ulit, istoryahan na sa mga magulang. So karon ma'am, unsay yung panawagan, yung request sa atuang or mga panawagan ba sa mga magulang para sa mga kabataan, kanilang mga anak o sa uban pa na mga magulang o sa mga ahensya sa gobyerno o sa mga tawhanan kuha kang salugpungan o pareha sa haran, unsay inyong mga panawagan? Pwede ma'am natin siya pwede po natin siya pag mag-istorya then i-translate niyo na lang from their mouth, from their dialect. Istorya siya Istorya siya then i-translate niyo na lang ma'am. Nakay kung kaikanangan mga inay kung taon mo kasi kagpiyat mo ang anak naman nila kagpiyat anak. So masakit na rin na lang. So kaawaan kita. Sige, istorya lang dyan ito ba? Kinagkakit ko tiya maruma ko. So dakog ko ikaso og tingto og ko ikaso mandumat akad na ko yung mga ikas maotaw. So, mo'y rapos na ipa. So, pagpakapamitokit anak tanwaro grado ta. So, waro matanay nagkuha. Sir, akong i-translate lang sir nga ang iyang giingon karon nga sa tanan nga mga ginikanan nga parihan ako nga dili kabalo og kabalo nagkuan siya sa mga ginikanan nga unta dili na mahitabo nga ingon ani ang mahitabo sa akong anak. Naay istorya na nakaabot sa mo na
kasi na ay gihatag na consent o gipirmahan sa mga ginikanan para isama ang imadala tong mga bata. Naa sir, tunggikan pa sila sa ilaha, diha lang sa Davao. Pero ingon pa nila, bisan pa og unsa nang among gipirmahan, kay wala mi, dili mi buta bungol mi, dili mi kakita, dili mi kabasa. Unta, kung nagpahibalo pa sila sa pagkuha o gipapirma sa ilaha, dili unta nila ipadala ilang anak. Sir, sa tinuod lang, dili na nato na makuan nga dili tinuod ang ilaha ang kuan tungod kay naagyud sila'y kalagot ug naagyud sila'y plano nga dautan. Kay ang ilahang mga plano dili aw ang atong mga plano dili gyud sila gusto. Mao na nga himuon nila nga dautan. Sir, tanong ko lang po sir, kung mabigyan linaw sana yung lumalabas kasing balita na parang nagkaroon daw ng trauma yung mga bata kasi nagsigawan na may mga nag-iyakan. Kung mabigyan sana tayo sir ng linaw kung ano ba yung totoong nangyari sa loob kasi hindi na nakuha yung sa picture sir eh. So ma'am, pwede bang ma-share sa amin kung ano talagang totoo? Nagkaroon ba talagang trauma yung mga bata doon sa ginawang rescue operation? Or may ibang istorya, ma'am? Sir, wala gyud. Wala gyud tungod kay ang DSWD maoy nag-una dito sa room nga nagpahibalo nga ang ilahang mga inahan na ana padulong kay magkuha sa inyo ha. Di kaso lang sir, kanang mga bata sila ang murag sila ang naninggit nga kanang murag lain ang ilahang nagdrama sila nga kanang murag kuan sila gipugos. Ang ubang mga bata sir na ay nanggihilak tungod kay murag aron ingnon tingali ba nga gipugos o giabusaran sila pero sa tinuod lang wala kay una-una didto ang DSWD maoy nagpahibalo pa sa ilaha. Pag abot sa ginikanan, kuhaon nila ilang mga anak, dili ihatag, dili nila paipalayo nila, babagan nila. Oh. Jerry, pwede bang may translate mo sa Tagalog? Ma'am, yung yung sinasabi kasi ang tinatanong sir, ang tinanong ni Colonel Barakel is kung natakot ba yung mga bata. Actually yung tinanong sa kanya kanina kung ano ba talaga yung nangyari. Actually yung sa pagkakakwento niya sir, pagdating doon ng DSWD, actually mahinaon naman at ini-explain nga sa kanila na andito kasama natin mga magulang ninyo. Unfortunately sir, yung kaya daw may nagsigawan na parang itong mga bata kasi parang nagulat at yun yung tinano din nila kaya pinataka na bakit parang nagagalit pa yung mga bata. At the same time, merong humaharang sir kasi na na tao. Doon nag-start yung commotion. Okay. Nung may humaharang na parang ayaw silang palapitin. Yun yung in-explain niya sir. Yes sir. Ay ma'am, maitanong ko po pala sa mga kasama natin, mga kapatid natin lumad. Na-question si sir dito na based on your sa pagkaalam ninyo, na pa ba yung mga bata na nawawala hanggang karon? Naa pa sir, pero wala diri sa kuan, wala diri sa Cebu. Pila ka bata nun pa ma'am ang nawala? Ang naalang sa ang nahibalaan sir, napay 3. May 3 pero, pa raw po sir na nawawala. Okay. Sa ubang 3 ang sa ilahang sitio kauban aning mga ginikanan karon nga wala diri sa Cebu. 3 pero sa uban nga mga sitio sir naa pa. Doon lang sir from the community sir nito sa Talaingod, yung sa kasama nitong mga parents, meron pang 3 silang hindi nakikita na mga anak. But in other community sir doon, I'm not sure, Talaingod din po siguro, and kasi may halo-halo to sir eh. Actually do sa 19 na minors na kuha na nasagip, 13 from Talaingod and 3 are still missing. So, ibig sabihin, 16 yan sila supposedly. Then, doon sa 19 na yan, ay taga Sultan Kudarat, ay yung 13 lang yung taga Talaingod. So, merong 6 na taga Sultan Kudarat at pinapatrace pa natin ngayon ito sa NCIP 10 and 11 kung ano-anong bayan. At malalaman din natin, sir, kung makapag-connecta tayo doon, sir, kung meron pa rin nawawala doon sa areas nila.
So yun po, base dun sa sagot ni ma'am. University of San Carlos kasi merong militarization doon sa inyong lugar. Totoo ba na mayroong militarization po talaga roon? May military dito, sir. Natural na ay police, na ay military. Pero ibig sabihin yan is nami-militarize, may mga ongoing operations na naapektuhan yung ating mga IP doon. Yung, kumbaga, hindi sila komportable na may mga militar doon. Ganun ba yung pakiramdam ho ng ating mga kapatid na IT ho doon sa inyong barangay? Dili man, sir, kay ang mga military dito, sir, naa sila gipang himo nga makatabang sa community, sir. Na mga livelihood nga ilang gihimo. Daghan kaayo, sir. So, isa pang tanong, ma'am, is gusto niyo po bang matigil na itong pakikialam ng mga grupo na ito na alam naman po natin ay identified, kilala sila nakasama ng Communist Party of the Philippines ng grupo ng New People's Army. Gusto niyo pa ba, ma'am, na matigil na sila at sila po ay mapanis sila, sila ay mapatawan ng punishment? Pwede ba itanong, ma'am, kay ma'am, yung ating pong magulang, especially yung sentimento noong nanay na namatay. Alam ko mayroong mga kapatid, di ba, yun hong grupo na ito na sa akin pananaw, abduction ito eh. Inabduct itong 19 na mga kabataan na ito. Ano po ang sentimento ng mga nanay? Gusto pa nila ho na ipanis or ano sa Tagalog yung ipanis, Emil? Yung Parusahan. Parusahan. Yan. Parusahan. Ng parusahan, yung mga nagpakilala mga teachers ng salugpungan at yung iba pang mga individuals, mga personalities na involved dito sa nangyaring ito, abduction. Yung habang kinakausap niyo yung magulang, ma'am, pwede niyo kausapin po sila, ma'am, kung gusto nilang maparusahan. Kasi isipin niyo, ma'am, 2 years na nawala yung magulang nila. Tapos yung isang nanay pa ay namatay dahil sa pag-aalala. So, doon sa pag-aalala na yun, yung kawalan nung anak nila for 2 years, ano yung nararamdaman nila? Gusto ba nilang papagbayarin itong mga tao na ito doon sa nangyari sa kanilang mga anak? Ingong pa niya nga ilaha daw kasuhan. So, kanyo na yung mga kaibigan na ang nagsasalita ngayon, nanay, magulang, sila nagreklamo sapagkat inabduct nitong salugpungan na ito yung kanilang mga anak. Wala silang authority. Ang batas ho ay hindi ho nagpapayag. Tama ba yun, sir, kay Sir Naknak, na hindi pinapayagan ng batas na itong mga bata na ito ay transport kung saan-saan walang permiso yung mga magulang. At hindi rin siguro tayo pwedeng pumayag na kung sino-sino ay pwedeng magbukas ng paaralan. Kasi kung ganyan ang batas natin, di magtatayo din kami ni Emil ng eskwelahan din namin. At saka kukunin namin yung mga bata kung saan-saan, dadali namin sa Metro Manila. At ang gagawin namin cover ay meron kaming paaralan. Di ba? Pwede ba yung mangyari ganun, sir? Well, yung mga regular na paaralan po natin ay may paminsan-minsan may mga excursion na sinasalinan yung mga bata at talaga namang kailangan ng parental consent with proper supervision po ng mga teachers. Pero ito po ay hindi talaga ayon sa mga traditional or customary ways by which child is being brought somewhere else. Kasi yung mga parental consent minsan 1-2 araw lang eh. Ito 3 taon na. So napakahaba naman yata yan. At batay doon sa salaysay ng ating guest ngayong araw na ito, sabi nila ay Davao nang pinaalam sa kanila, yun pala kung saan na dinala sa Cebu na. At buwan-buwan dapat ay baka bakasyon sila pero hindi namang nangyari. So talagang merong intent na lokohin ang mga magulang at yung kanilang pagkuha ng consent hindi pa natin mapatunayan yan kung paano nakuha yung consent nung una at mali naman yung pinagpaalam sa kanila. So violation po talaga yan ng ating mga kasalukuyang batas dito sa Pilipinas. Ngayon, Jerry, meron lang akong gustong tanungin din sa ating mga guest ngayong araw na ito.
Kasi marami po tayong mga international communities na kumbaga nakikinig po sa ating ngayon. Ano po sa tingin ninyo ang pwede nating isalaysay sa kanila na dapat mapakinggan ang ating mga indigenous people at sino ba talaga ang dapat nilang pakinggan? Ito bang mga nag-akusa sa ating mga kapulisan o kasundaluhan o kayong mga magulang na nagsasabi ng totoo, kayong mga taga-DSWD o MSWD na nagsasalita po ng totoo?